Mahistrado, narinig niyo po ba ang balita na ang dalawa ninyong anak ay ikakasal sa mga Pilipino? Sa tanong ng isang reporter, tila ako ay nagyelo. Paanong hindi ko nalaman? Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano ako naging hangal sa aking desisyon na putulin ang ugnayan sa aking mga anak mula nang lumipat sila sa Pilipinas. Ako, isang mahistrado ng Korte Suprema ng Estados Unidos, ay nagpasya ng araw na iyon, kailangan kong personal na pumunta sa Pilipinas upang alamin ang katotohanan. Ngunit mula sa sandaling tumuntong ako sa Pilipinas, nagsimulang magbago ng tuluyan ang aking buhay. Isang taon pa lamang ang nakalilipas, ako ay isang taong humuhubog sa batas ng isang bansa bilang mahistrado ng Korte Suprema ng Amerika. Ngunit ngayon, namumuhay ako ng isang bagong buhay sa isang maliit na apartment sa Maynila, nag-aaral ng wikang Filipino. Hindi ko kailanman inakala na ang biglaang pagpapahayag ng aking dalawang anak na babae na maninirahan sa Pilipinas ang lubusang magpapabago sa aking buhay. Hayaan ninyong ibahagi ko ang aking kwento mula sa pagkabigla at galit ng araw na iyon hanggang sa kaligayahang tinatamasa ko ngayon. Ang pag-subscribe at pag-like ay magbibigay ng swerte sa inyo. Dad, nagpasya na po kaming manirahan sa Pilipinas. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng aking anak na si Jennifer ay parang kidlat na tumama sa aking ulo. Hindi ko namalayan na ang sandaling iyon, habang payapa akong nagbabasa ng isang libro tungkol sa batas sa aking silid-aklatan, ang magiging malaking pagbabago sa aking buhay. Ano? Anong sinasabi mo? Tanong ko habang ibinababa ang libro. Sina Jennifer at Sofia, ang aking dalawang anak, ay matatalino at may matatag na kalooban. Pareho silang nagtapos sa Harvard Law School. At ang aming pamilya ay mula sa isang prestihiyosong angkan ng mga abogado sa loob ng 4 na henerasyon. At ngayon, ang mga anak kong ito ay biglang nagdeklara na lilipat sa Pilipinas. Dad, pinag-isipan po namin itong mabuti. Gusto naming maghanap ng mga bagong pagkakataon sa Pilipinas. Marahang dagdag ni Sofia. Nagkatinginan ng magkapatid, tila nagpapalakas ng loob sa isa't isa. Sa sandaling iyon, may narinig akong ugong sa aking mga tainga. Tila tunog ng pagguho ng aking mundo. Malakas kong hinampas ang mesa. Kalokohan! Tayo ang pinakamahusay na pamilya ng mga abogado sa Amerika. Anong alam ninyo para gumawa ng ganyang desisyon? Ni hindi ninyo alam kung saan sa mapa ang Pilipinas. Namula ang aking mukha at bumilis ang tibok ng aking puso. Naramdaman ko ang galit at pagtataksil sa buong katawan ko. Hindi ko matanggap na itatapon ng aking mga anak ang kanilang pinaghirapang diploma sa abogasya para lang manirahan sa isang dayuhang bansa. Ang 4 na henerasyon ng pamilya ng mga abogado ay magugunaw dahil sa inyo. Nanginginig ang aking boses. Tahimik na magkahawak kamay ang aking mga anak at mahinang nagsalita si Jennifer. Dad, sana po ay igalang ninyo ang aming desisyon. Pinag-isipan po namin ito ng husto. Ngunit ayaw kong makinig. Pakiramdam ko ay nawasak ang aking amor propyo, ang aking mga pangarap, at ang aking mga inaasahan. Nang gabing iyon, ibinigay ko ang aking huling salita. Kung talagang pupunta kayo sa Pilipinas, hindi ko na kayo mga anak. Tapos na ang ugnayan natin bilang pamilya. Nakita ko ang mga luha sa mata ng aking mga anak, ngunit tumalikod ako at lumabas ng silid. Ang puso ko ay naging kasintigas na ng bato. Napakatahimik ng bahay nang umalis ang aking mga anak. Nawala ang tunog ng piano na naririnig ko tuwing gabi, ang kanilang mga halakhak at ang kaluskos ng mga pahina ng libro. Sa simula, inakala kong komportable ang katahimikang iyon. Kung hindi sila susunod sa gusto ko, mas mabuti pang mag-isa, sabi ko sa aking sarili. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang katahimikang iyon ay naging isang pasakit na hindi ko matiis. Naging miserable ang pagkain ng mag-isa sa hapagkainan. Sa korte,
Ako pa rin ang respetadong mahistrado, ngunit pag-uwi sa bahay, ako ay isang malungkot na matanda lamang. Lahat ng ito ay dahil sa katigasan ng ulo ko. Isang gabi, habang nakaupo sa sopa at umiinom ng whiskey, bumulong ako sa sarili. Gustong-gusto kong tawagan ang aking mga anak, ngunit hindi ito pinahintulutan ng aking amor propyo. Kapag ako ang unang tumawag, talo ako. Isang hangal na pag-iisip ang bumihag sa akin. Napansin din ng aking mga kasamahan sa trabaho ang pagbabago sa akin. Kumalat ang balita na ang dati kong matalas at malinaw na mga desisyon ay naging alanganin. Bumaba rin ang aking konsentrasyon. May mga pagkakataong bigla akong natitigilan habang binabasa ang isang hatol sa korte dahil naalala ko ang aking mga anak. Dosenang beses kong pinindot ang numero ng aking mga anak sa telepono, ngunit ibinababa ko ito bago pa man pindutin ang call button. Gabi-gabi, iniisip ko kung kamusta na sila, kung nakaka-adjust ba sila sa Pilipinas, ngunit hindi ko magawang magtanong. George, narinig mo na ba ang balita sa mga anak mo? Tanong ng isang kapwa mahistrado habang nanananghalian. Pinutol ko na ang ugnayan namin. Tuyo kong sagot, ngunit kumirot ang isang bahagi ng aking dibdib. George, hindi ba't masyado namang malupit yan? Dapat mong igalang ang desisyon ng iyong mga anak. Nagalit ako sa sinabi niya. Huwag kang makialam sa problema ng pamilya ko. Bagamat iyon ang sinabi ko, sa loob-loob ko'y iniisip kong, tama siya. Nagkakamali ako. Ngunit hindi ko iyon maamin. Pakiramdam ko'y guguho ang aking autoridad at dangal. Dumami ang mga gabi na umiiyak ako habang tinitingnan ang aming mga litrato ng pamilya. Ang mga nakangiting mukha ng aking mga anak, ang mga mahahalagang sandali na magkakasama kami. Nasasaktan ako sa isiping lahat ng iyon ay nawasak dahil sa katigasan ng ulo ko. Isang taon na ang lumipas mula nang putulin ko ang ugnayan sa aking mga anak na nagdeklara ng kanilang paglipat sa Pilipinas. Sa panahong iyon, hinadlangan ko ang lahat ng balita tungkol sa kanila. Kahit na sinubukan ng aming mga kamag-anak na maghatid ng balita, hindi ako nakinig. Ngunit ng araw na iyon, tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ng tumatawag, Sofia. Tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Nanginginig ang aking mga daliri nang sagutin ko ang tawag. Dad, narinig ko ang boses ni Sofia. Ang boses ng aking anak, na isang taon kong hindi narinig, ay tila mas naging mature. Sofia, maikli ang sagot ko. Hindi ko na nasundan ang aking sasabihin. Dad, ikakasal na po ako? Maingat na sinabi ni Sofia. Sa isang iglap, nawala lahat sa isip ko. Kanino? Isang Pilipino po. Ang pangalan niya ay Miguel Santos. At isa siyang propesor sa UP College of Law. Napakabuti niyang tao, Dad. Isang Pilipino? Tumaas ang boses ko. Sa una, umakyat ang galit, ngunit agad itong napalitan ng malalim na kuryosidad at pag-aalala. Dad, please! Sana po makapunta kayo sa kasal. Sa June 15 po. Hindi po magiging perpekto ang kasal ko kung wala kayo. Sa taimtim na pakiusap ni Sofia, naramdaman ko ang unti-unting pagguho ng pader sa aking puso. Tila natutunaw ang isang taon ng katahimikan at katigasan ng ulo. Pag-iisipan ko, sinubukan kong maging malamig. Ngunit may bahid ng emosyon ang aking boses. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip ng malalim. Ang anak ko ay magpapakasal sa isang Pilipino. Anong klaseng tao kaya siya? At higit sa lahat, gusto kong malaman kung paano na namumuhay ang aking dalawang anak sa Pilipinas. Nang gabing iyon, nagpasya ako. Kailangan kong pumunta at alamin para sa aking sarili. Kinaumagahan, pagpasok ko pa lang sa opisina sa korte, nag-file agad ako ng leave of absence. Nagulat ang aking mga kasamahan, ngunit desidido ako. Pupunta ako sa Pilipinas para sa kasal ng anak ko. Bumilis ang tibok ng aking puso nang mag-book ako ng flight at ilabas ang aking pasaporte. Naghalo ang takot, pananabik, at kaunting pagsisisi, ngunit wala nang atrasan. Sumakay ako sa eroplanong patungong Pilipinas.
Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, ang una kong naramdaman ay pagkamangha. Ibang-iba ito sa aking inaasahan. Malinis at moderno ang paliparan. At lahat ay maayos. Ang mga tao ay pumipila ng maayos at ang mga staff ay magagalang. Ito ba ang Pilipinas? Bulong ko. Sa totoo lang, ang nasa isip ko ay isang imahe ng isang hindi gaanong maunlad na bansa sa Asya. Ngunit ang katotohanang nasa harap ko ay agad na winasak ang aking mga pagkiling. Nagpatuloy ang aking pagkamangha nang sumakay ako ng taxi. Ang taxi driver ay nagtanong ng aking destinasyon sa matatas na Ingles at ang sasakyan ay may modernong navigation system. Pakidala niyo po ako sa tinitirhan ni na Jennifer at Sofia, sabi ko habang ipinapakita ang address. Ang Skyway patungong Maynila ay malinis at ang mga sasakyan ay maayos na tumatakbo. Ang tanawin ng lungsod mula sa bintana ay parang isang lungsod sa hinaharap. Matatayog na gusali ang umaabot sa kalangitan at kumikinang ang mga LED billboard. Parang mas maunlad pa kaysa sa Amerika. Hindi ko na malayang nasabi. Ngumiti ang taxi driver at sinabing, "Galing po kayo sa Amerika? Ang Pilipinas po ay isang sentro ng teknolohiya at negosyo ngayon. Ipinagmamalaki po namin yan." Tumango ako sa kanyang boses na puno ng pagmamalaki. Nahiya ako sa katotohanang ako, isang pinakamataas na mahistrado sa Amerika, ay minaliit ang ibang bansa. Pagdating ko sa apartment kung saan nakatira ang aking mga anak, isa pang pagkabigla ang naghihintay sa akin. Ang pasukan ng gusali ay may high-tech na security system at ang lobby ay kasing ganda ng isang hotel. "Dad!" Nakita ako ni Jennifer sa lobby at tumakbo palapit sa akin. Ang anak ko, na isang taon kong hindi nakita, ay lalong gumanda. Nang yakapin niya ako, tila natunaw ang lahat ng galit at katigasan ng ulo ko. "Namiss kita, Dad," sabi ni Jennifer na may luha sa mga mata. "Namiss din kita," hirap kong sagot. Giniya ako ni Jennifer sa apartment, kung saan naghihintay si Sofia. Sa sandaling muling magkita kaming tatlo, niyakap namin ang isa't isa nang walang salita. Noon ko napagtanto kung gaano ako naging hangal sa hindi pagtanggap sa desisyon ng aking mga anak. "Ginoo, isang karangalan po na makilala kayo." Magalang na bumati si Miguel Santos, ang pangalan niya'y Kim Do-hyun sa orihinal. Ang una kong impresyon sa kanya ay isang maayos at matalinong lalaki. Matatas ang kanyang Ingles at puno ng kumpiyansa. "Ikaw pala ang lalaking magpapakasal sa anak ko." Medyo malamig kong sagot. Hindi pa rin tuluyang bukas ang aking puso. Bahagyang kinakabahan si Sofia habang pinapanood kami. Opo, si Sofia po ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Ramdam ko ang sinseridad sa mga salita ni Miguel. Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa iyong pinagmulan. Narinig kong isa kang propesor ng batas. Medyo mapanghamon ang tono ko. Kalmadong ipinaliwanag ni Miguel ang kanyang mga nagawa. Nagtapos siya sa UP College of Law, kumuha ng doctorate sa Harvard, at kasalukuyang propesor ng Constitutional Law. Ang kanyang larangan ng pananaliksik ay ang ugnayan ng demokrasya at panuntunan ng batas. Interesante. Kung gayon, ano ang masasabi mo sa sistemang legal ng Pilipinas? Sinimulan ko ang isang seryosong usapan. Dan, ang aming pag-uusap, na nagsimula sa tanong na iyon, ay tumagal ng mahigit 3 oras. Ang pagkakaiba sa pilosopiya ng batas sa silangan at kanluran, ang paghahambing ng sistemang hudisyal ng Amerika at Pilipinas, at ang papel ng batas sa isang pandaigdigang lipunan, malalim at mayaman ang aming usapan. Unti-unti akong humanga sa kaalaman at pananaw ni Miguel. Hindi lamang siya may kaalaman, kundi mayroon din siyang malalim na pag-iisip at etikal na paninindigan. Sa katunayan po, Magistrado Walker, itinuturo ko sa aking mga estudyante ang inyong desisyon sa kaso ng Brown v. Board of Education. Ito po ay isang mahusay na halimbawa kung ano ang tunay na kahulugan ng hustisya sa batas.
Naantig ang puso ko sa sinabi ni Miguel. Ipinagmalaki ko na ang aking anak ay nakatagpo ng ganitong uri ng tao. Pagkatapos ng hapunan, tinanong ko si Miguel, paano ang kultura ng pamilya sa Pilipinas? Malaki ba ang pagkakaiba sa Amerika? Opo, malaki po ang pagkakaiba. Sa Pilipinas, napakahalaga ng pagkakabuklod at paggalang sa pamilya. Mas inuuna po namin ang komunidad ng pamilya kaysa sa individual. Habang nakikinig sa kanyang paliwanag, napagtanto ko kung gaano ako naging makasarili. Nahiya ako sa aking sarili dahil hindi ko iginalang ang desisyon ng aking mga anak at ipinilit lamang ang aking kagustuhan. Ginoo, pangako po, gagawin kong maligaya si Sofia. Sa taimtim na pangako ni Miguel, sa wakas ay binuksan ko ang aking puso. Naniniwala ako sa iyo, Professor Santos. Dad, bukas po ang tradisyonal na kasal. Mayroon din pong modernong seremonya, pero isasagawa rin namin ito sa tradisyonal na paraan ng Pilipino, paliwanag ni Sofia. Naghalo ang aking kuryosidad at kaunting pag-aalala. Ano kaya ang hitsura ng isang tradisyonal na kasal? Kinabukasan, isinuot ko ang barong Tagalog, isang tradisyonal na kasuotang Pilipino. Sa una, naiilang ako, ngunit may espesyal na dignidad ang damit na iyon. Nang tumingin ako sa salamin, tila ibang tao ang nakita ko. Ang tradisyonal na kasal ay ginanap sa isang magandang lumang bahay na bato. Ang mga makukulay na dekorasyon, tradisyonal na musika, at solemne na kapaligiran ay kahanga-hanga. Lumitaw si Sofia na nakasuot ng isang napakagandang Filipiniana gown at si Miguel ay nakasuot ng eleganteng barong Tagalog. Pareho silang napakaganda. Nang magsimula ang seremonya, napuno ako ng matinding damdamin. Ang mga ritual tulad ng pagpapalitan ng mga barya o aras, ang paglalagay ng belo at kordon, at lalo na ang paggalang na ipinapakita sa mga magulang lahat ay makabuluhan at maganda. Ang pinaka nakakaantig na sandali para sa akin ay nang si Sofia ay nagmano sa akin. Sa pagtingin sa aking anak na buong paggalang na idinadampi ang aking kamay sa kanyang noo, bumuhos ang aking mga luha. Dad, salamat po sa pagpapalaki ninyo sa akin. Sa mga salita ni Sofia, hindi ko na napigilan ang aking pag-iyak. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Kung masaya ka, iyon ang pinakamahalaga sa akin. Pagkatapos ng seremonya, lumapit sa akin ang ina ni Miguel. Hindi siya gaanong marunong mag-Ingles, ngunit sinalubong niya ako ng isang mainit na ngiti. Salamat po sa pagiging bahagi ng aming pamilya. Natunaw ang puso ko sa kanyang taos-pusong mga salita. Sinundan ito ng isang modernong seremonya, ngunit ang emosyon ng tradisyonal na kasal ay nanatili ng malalim sa aking puso. Natanto ko na sa Amerika, ang kasal ay itinuturing lamang na pagsasama ng dalawang tao, ngunit sa Pilipinas, ito ay ipinagdiriwang bilang pagsasama ng dalawang pamilya at pagsilang ng isang bagong pamilya. Ang kulturang ito ng paggalak sa pamilya na wala sa Amerika ay naririto pala, bulong ko. Pinagsisihan ko kung gaano ko katagal inisip na ang aking kultura lamang ang tama at kung gaano kakitid ang aking pananaw. Kinabukasan pagkatapos ng kasal, naglakad-lakad kami ng aking mga anak sa tabi ng Manila Bay. Sa baybayin na may magandang tanawin ng lungsod, nagkaroon kami ng isang matagal ng nawawalang tapat na pag-uusap. Sa una po mahirap, pero ngayon, napakasaya na namin, sagot ni Jennifer. Ang mga Pilipino po ay napakapalakaibigan at may kultura ng pagtutulungan at higit sa lahat, ligtas po rito. Tumango rin si Sofia. Dad, hindi po namin tinalikuran ng pagiging abogado. Nagtatrabaho po ako sa larangan ng international law dito at si Jennifer naman po ay nagbibigay ng legal na payo para sa mga dayuhan. Habang nakikinig sa kanilang mga kwento, naramdaman ko ang hiya, ang hindi ko pagtitiwala sa desisyon ng aking mga anak, ang pagsasayang ko ng 1 taon dahil sa katigasan ng aking ulo. Gusto kong humingi ng tawad sa inyo, sabi ko habang humihinga ng malalim. Naging masyadong matigas ang ulo ni Dad. Hindi ko iginalang ang inyong desisyon
at muntik ko nang putulin ang ating ugnayan bilang pamilya. Nagulat ang aking mga anak. Halos hindi nila ako nakitang humihingi ng tawad. Sa korte, araw-araw akong nagsasalita tungkol sa hustisya at pagiging patas, ngunit hindi ko iyon naipakita sa sarili kong pamilya. Ipinagmamalaki kong pinoprotektahan ko ang batas bilang isang mahistrado. Ngunit ngayon ko lang napagtanto na ang pinakamahalaga ay hindi ang batas, kundi ang pagmamahal at paggalang. Tumulo ang luha sa aking mga pisngi. Umiyak din ang aking mga anak. Niyakap namin ang isa't isa at sa sandaling iyon, tila gumaling ang lahat ng sugat. Dad, naiintindihan po namin kayo, sabi ni Jennifer. Lagi niyo pong ginagawa ang lahat para sa amin. Kahit na mali ang pagpilit ko ng aking paraan, ngayon buong puso kong iginagalang ang inyong desisyon at gusto kong matuto pa tungkol sa bansang ito at sa kultura nito. Habang nakatingin sa mahinahong alon ng Manila Bay, natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa aking buhay. Mas mahalaga kaysa sa batas, kaayusan, at awtoridad ang kaligayahan ng pamilya at paggalang sa isa't isa. Dad, sabay po nating tuklasin pa ang Pilipinas, alok ni Sofia, na masaya kong tinanggap ng gabing iyon. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, sama-sama kaming naghapunan bilang isang pamilya. Kasama rin ang pamilya ni Miguel at kahit magkaiba ang wika, puno ng tawa at pagmamahal ang sandaling iyon. Ang puso ko, sa wakas, ay payapa. Ang 2 linggong pananatili ko sa Pilipinas ay naging 1 buwan. At sa panahong iyon, lalo akong nahulog sa alindog ng bansang ito. Ang malinis na lungsod, ang mababait na tao, ang mayaman na kultura at kasaysayan, lahat ay bago sa akin. Isang araw, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Pagkatapos kong magretiro, gusto kong manirahan sa Pilipinas. Nagulat ang lahat sa biglaan kong sinabi sa hapunan. Talaga po, Dad? Tanong ni Jennifer na may pagtataka sa mga mata. Oo, gusto kong simula ng isang bagong kabanata ng aking buhay dito. Puno ng katiyakan ng aking boses. Sa loob ng 1 buwan kong paninirahan sa Pilipinas, naranasan ko ang isang espesyal na damdamin na hindi ko naramdaman sa Amerika. Ito ang diwa ng pakikipagkapwa-tao, isang natatanging damdamin ng mga Pilipino. Ang kultura ng pag-aalaga at pagtulong sa isa't isa, ang matibay na pagkakabuklod ng pamilya. Ang mga bagay na ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa akin. Bumalik ako sa Amerika at inasikaso ang aking pagreretiro. Nagulat ang aking mga kasamahan sa aking desisyon, ngunit nakita nila ang kaligayahan sa aking mga mata at sinuportahan ako. Pagkalipas ng 6 na buwan, inayos ko ang lahat ng aking gamit at sumakay sa eroplanong patungong Pilipinas. Mahistrado George Walker, paano po kung magbigay kayo ng isang espesyal na panayam sa UP Law School? Mungkahi ni Miguel. Ang alok na iyon ang naging simula ng aking bagong buhay. Nagsimula akong magturo ng American Constitution at International Law sa isang law school sa Maynila. Ang sigasig ng mga estudyante at ang kanilang seryosong saloobin sa pag-aaral ay kahanga-hanga. Professor Walker, maaari po ba ninyong ipaliwanag ng mas detalyado ang pagkakaiba ng sistemang legal ng Amerika at Pilipinas? Masaya kong sinagot ang mga tanong ng mga estudyante. Ang aking apartment ay malapit sa tinitirhan ng aking mga anak. Tuwing weekend, nagtitipon ang pamilya para kumain at isinilang ang anak ni na Sofia at Miguel, ang aking apo. Ito ang pinakamasayang sandali sa aking buhay. Mano po, Lolo. Sa tuwing babati sa akin ang aking maliit na apo sa wikang Filipino, nagiinit ang aking puso. Masigasig din akong nag-aral ng Filipino. Mahirap sa simula, ngunit natuwa akong matuto kasama ang aking apo. Ipinagmamalaki ko kapag nakikipag-usap ako sa wikang Filipino habang namimili sa palengke. Ale, ang sarap po nitong mangga. Kapag sinabi ko iyon sa aking paunti-unting Filipino,
Ngumingiti ang mga tindera at dinadagdagan pa ang aking binibili. Naging espesyal din ang maranasan ang klima ng Pilipinas. Ang mga makukulay na bulaklak sa tag-araw, ang malamig na simoy ng hangin sa Kapaskuhan, ang mga kapistahan, lahat ay bago sa akin. Dad, parang tahanan niyo na rin po ang Pilipinas? Ano? Tanong ni Jennifer isang araw. Higit pa rito, pakiramdam ko'y muli akong isinilang dito. Ang pagbabalik tanaw mula sa buhay na naghahatol sa korte hanggang sa kasalukuyang ako, na nakikipaglaro at tumatawa kasama ang aking apo sa parke, ay nagbibigay sa akin ng bagong pananaw. Mula sa isang respetadong mahistrado hanggang sa isang mapagmahal na lolo, ang aking buhay ay lubusang nagbago. Minsan, binibisita ako ng aking mga kaibigan mula sa Amerika at sila'y namamangha. George, mukha kang tunay na masaya. Ganyan ba kaganda ang Pilipinas? Ngumingiti ako at sumasagot. Ako man ang pinakamataas na hukom sa Amerika. Dito ko natutunan ang tunay na buhay, na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa batas. Ako, na hindi gumalang sa desisyon ng aking mga anak, ay nabubuhay ngayon ng isang bagong buhay dahil sa desisyon na iyon. Napagtanto ko na minsan, ang pagpapakawala ay nagiging isang bagong simula. Ngayon, habang naglalakad ako sa tabi ng Manila Bay, nararamdaman ko ang pasasalamat, ang kahalagahan ng pamilya, ang ganda ng iba't ibang kultura, at ang tapang na yakapin ang pagbabago. Lahat ng ito ay natutunan ko sa Pilipinas. Ako ay dating pinakamataas na hukom ng Amerika.